Ayoko pong masira ang pamilya ko pero hindi ko maiwasang manlalaki. Pero ako po ito at malandi talaga kaya hindi ko maintindihan kung bakit hindi ko po maiwanan ang lalaki ko. Itago na lang natin siya sa pangalang Lola Bunny para siguradong wala siyang kapangalan. Si Lola Bunny ay may asawa at marami siyang anak na hindi ko na rin sasabihin kung ilan para siguradong walang makakilala sa kanya. Medyo maagang nakapag-asawa si Lola Bunny at simula nang nag-asawa siya ay puro pamilya na lang ang kanyang inaasikaso. Hanggang isang araw ay merong isang lalaki na nagchat kay Lola Bunny na itago na lang natin sa pangalang Piccolo. Si Piccolo ay matagal niya nang kakilala at umamin si Piccolo kay Lola Bunny na nagkakagusto na siya. Nagkagaanan sila ng loob hanggang sa pinakilala na ni Piccolo si Lola Bunny sa kanyang mga magulang at sa kanyang mga kamag-anak. Nakilala din ni Lola Bunny ang mga kaibigan ni Piccolo at ang pagkakakilala sa kanya ay girlfriend ni Piccolo kahit meron na siyang ibang asawa. Hawak ni Lola Bunny ang Facebook account ni Piccolo at umabot ang kanilang relasyon sa loob ng 2 taon. Pero pagkalipas ng 2 taon ay nalaman na ng asawa ni Lola Bunny ang tungkol sa relasyon nilang dalawa ni Piccolo. Pero kahit gano'n na nagawa ni Lola Bunny ay hindi man lang siya nagawang saktan ng kanyang asawa at kinalimutan na lang nito ang nagawa niyang pagkakamali. Kaya masasabi ni Lola Bunny na may pagkamalandi talaga siya dahil hindi niya magawang iwanan si Piccolo. Pero simula nang nalaman ito ng asawa ni Lola Bunny ay nilayuan na siya ni Piccolo. Kaya sinubukan na ring layuan ni Lola Bunny si Piccolo pero hindi nila mapigilan ng isa't isa kaya nagkikita at nagkakausap pa rin sila ng patago. Mahal na mahal ni Lola Bunny ang kanyang pamilya at mahal niya rin ng sobra ang kanyang asawa dahil sobrang bait nito. Sa umaga pa lang ay ginigising na siya ng kanyang asawa at nakahanda na ang kanyang kaping iinumin at ihahanda na rin ng kanyang asawa ang kanyang kakainin. At lahat na lang ng gusto ni Lola Bunny ay binibigay ng kanyang asawa pero nagagawa niya pa rin itong lukohin. At alam din naman ni Lola Bunny na wala siyang mapapala kay Piccolo pero hindi niya alam kung paano siya iiwas. Nagawa niya nang i-block si Piccolo sa lahat ng social media pero gumagawa naman ng paraan si Piccolo para makausap si Lola Bunny. Ang gusto ng utak ni Lola Bunny ay iwasan na si Piccolo pero ang puso niya ay gusto pa rin talaga si Piccolo. Kaya sobrang sakit at bigat na lang ng pakiramdam ang nararamdaman ni Lola Bunny sa tuwing iniiwasan niya si Piccolo. At ayaw naman ni Lola Bunny na masira ang kanyang pamilya kaya palagi niyang pinagdadasal na bigyan sana siya ng lakas ng loob para maiwasan si Piccolo. Dahil kahit gaano kamahal ni Lola Bunny ang kanyang pamilya ay meron pa rin natitirang puwang para kay Piccolo. Nahihirapan na si Lola Bunny dahil nalaman niya na niloloko na rin siya ni Piccolo dahil gumagawa na ito ng dummy account para makipag-chat sa iba. Pero hindi pa rin siya tinitigilan ni Piccolo at sinabi sa kanya na tatanggapin siya ni Piccolo kung sakaling piliin niyang iwanan na ang kanyang pamilya. Mahal niya naman si Piccolo pero hindi pa siya umaabot sa punto na kakayanin niyang iwanan ang kanyang pamilya. Alam din ni Lola Bunny kung gaano siya kamahal ni Piccolo dahil kahit minsan ay hindi siya ikinahiya. Sigurado ay masasabihan niyo ako ng malandi at siguradong magagalit kayo sa kwento ko dahil alam kong galit kayo sa mga katulad ko. Pero sana ay matulungan niyo ako dahil sobrang stress na rin ako kung ano ba ang dapat kong gawin. Kailangan ko po ng payo niyo dahil nagbabaka sakali ako na matauhan ako sa mga maling gawain ko. Kaya hanggang dito na lang, Ate Charis. At para sa akin naniniwala ako na ang feelings natin ay hindi konektado sa puso kundi konektado yan sa utak. Because the neural system of emotion is linked to approaching and engaging the world like happiness and pride and anger that lives in the left side of the brain. Kasi 'di ba pag nai-inlove tayo, saan ba natin siya iniisip? Sa puso, hindi naman 'di ba sa utak, kung meron. Halimbawa na lang kapag nasaktan tayo, naipit yung daliri mo, may nagbibigay ng signal sa utak mo at sinasabi sa utak mo na nasaktan ka, doon mo pa lang siya mararamdaman. Because the limbic system is a group of structures in your brain that regulates your emotions, behaviors, and motivations, pati na rin ang iyong memory, kaya wag natin palaging isisi sa puso. At sabi nga ni King Solomon, above all else, guard your heart. Kaya nga ipinuwesto ng mas mataas ang ating utak kaysa sa ating puso dahil ito ang magsisilbing barikada. Dahil ang isip natin ang makakapagsabi ng tama para mapangalagaan natin ang ating puso. Kaya kung sinasabi na ng utak mo na gusto mo na layuan si Piccolo pero hindi mo kayang gawin, eh hanapin mo muna ang Dragon Ball. Pero charot lang yon dahil sa tingin ko ang makakatulong talaga sa'yo para makaiwas ka na kay Piccolo ay isipin mo kung ano na lang ang mararamdaman ng asawa mo at ng anak mo kapag nalaman nilang hindi ka pa rin tumitigil kay Piccolo. Kagaya ng sinabi mo na mahal mo pa rin ang pamilya mo, kaya ano na lang ang mangyayari sa kanila kapag mismong ikaw ang nakasakit sa kanila. Dahil wala nang masasakit pa sa isang tao na makita mong nasasaktan yung mga taong mismong mahal mo. Kagaya na lang ng kapag tayo mismo yung nasaktan, di ba parang kaya natin, pero pag nakita natin yung mga mahal natin sa buhay na sila yung nasasaktan, parang doble yung hirap para sa atin. Kaya ito na lang yung isipin mo para ma-motivate ka na lumayo na kay Piccolo dahil wala pa siyang buhok, charot.